Ang sabi po sa mga balita, nag-aaral na daw po kayo ng husto ng mga kapwa niyo po 11 prosecutors dito po sa gaganapin na pagsisimula po ng trial ni VP Sara Duterte. Ma'am, medyo sa akin lang po ito at baka pananaw din ng iba. Sa nakita po natin na Senate leadership change, ang sinasabi ng ilan, baka daw may hatol na from the number of majority senators and the minority senators na meron tayo ngayon. Hindi po ba baka mawala o mauwi sa wala itong matindihang pag-aaral ng mga prosecutors natin? Kung ngayon pa lang, parang kita na natin kung paano magiging botohan dito sa impeachment na ito. Ako, DJ, I wish to express my highest regard and respect sa ating mga senator judges, no? I believe na titingnan nila yung ebidensya, papakinggan nila yung witnesses, and regardless of their political affiliation, I am very much positive na ang mananaig sa kanila ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa, no? We have to understand that all of us here are exercising constitutional duty. Kami as members of House, kami yung taga-usig, kami yung prosecutors, and this obligation springs from the Constitution. Pagdating sa impeachment trial, the senator judges, sila ang hahatol, sila ang titingin ng ebidensya, sila ang huhusga. And that is likewise a constitutional duty. In other words, kaming lahat ay may obligasyon sa taong bayan sa ilalim ng saligang batas na magkaroon ng tamang paghatol at desisyon dito sa impeachment case laban sa Vice Presidente. So from my end, DJ Chacha, regardless of political affiliation, ako'y nananalig na ang mananaig dito ay kung ano ang nararapat para sa ating bansa. After all, the impeachment is intended to test the fitness of the impeachable public official. Ang tanong lang dito, nararapat pa ba na ipagpatuloy ng Vice Presidente ang kanyang pagiging pangalawang Pangulo ng ating bansa sa harap ng maraming allegations laban sa kanya? Nararapat ba na siya'y tanggalin sa kanyang opisina? Nararapat ba na patawan siya ng perpetual disqualification para hindi na siya makatakbo o makahawak ng anumang posisyon dito sa ating gobyerno, no? So, regardless of all the political noise, ako nananalig, konstitusyon ang mananaig. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.